Yung buhay mangingisda, mahirap talaga. Siyempre, sabay ka lang sa agos. Pag dyan lang kumulaw, yung kalating katawan niya, parang nakahupay na. Malaki ang adverse effect ng climate change sa fisher folks. 41% of those involved in fishing are marginalized, and that's a huge number. So we're number one in terms of poverty incidence. And so that's the stats, 2009 study. Kahirapan. Ito pa rin ang kasalukuyang kinakaharap ng bawat mangingisda sa ating bansa, partikular na sa bayan ng Bolinao. Araw-araw ay kulang pa ang kinikita para sa pangangailangan ng kanilang pamilya, ngunit pilit nilang pinagkakasya ito. At sa mga panahong may bagyo, ang kanilang kabuhayan ay naaapektuhan. Sa bawat alon na kanilang sinasalubong at magdamagang pananatili sa gitna ng dagat, sinasalamin nila ang tunay na buhay ng mangingisda. Sa bawat araw ay walang kasiguraduhang makalaot ang mga mangingisda dahil sa pagbabago-bago ng panahon. Ngunit kung gutom na ang aabutin ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya, ay hahamakin na nila ang paglaot. Ang pagdami ng bagyo sa isang taon ay isang tanda na ang climate change ay nagaganap sa bansa. Because of this global warming, nagkakaroon changes sa climatic patterns, sa mga climatic events. Kaya may mga certain unusual events na nangyayari ngayon. Kung mapapansin niyo sa Pilipinas, mas malakas yung kung merong mga storms na dumarating, typhoons. Sobra-sobra yung rainfall na nagkukos ng flooding, nagkukos ng landslides. So those are the adverse effects ng climate change. Ang bayan ng Bolinao ay direktang matatagpuan sa hilagang kanlurang parte ng Pangasinan at nakaharap sa West Philippine Sea. Isa ito sa nakakaranas ng mga epekto ng climate change tulad ng madalas na pagpasok ng bagyo. Lahat vulnerable. And the coastal ecosystems are, including dito sa Bolinao, are of great risk of not actually extinction but the decline of the resources. The coastal parts of Bolinao have a rating of high for flooding susceptibility. And this is expected because the coastlines can be affected by flooding induced by any number of coastal activities such as storm surges from typhoons. Matatagpuan sa baybaying dagat ng Bolinao, Pangasinan ang Purok 3 Bayakbak. Dahil dito, ang pangunahing inaasahan ng mga residente ay ang pangingisda. Ngunit may mga nagbabadyang panganib sa kanilang hanap buhay. Siyempre, pag malakas yung bagyo, di kami makakalaot. Malalaki ang alon. Ipasubo mo yung buhay mo. Di wala tayong ma-income, patay yung pamilya. Isa ang grupo nila Rolly Bagor sa mga lumaot noong kasagsagan ng bagyong Labuyo. Kuminsan nga, sa isang buwan, 2 beses lang kami makapangisda. Umalis kami doon, madaling araw. Ang takbo rin kahit malakas na isang araw, isang gabi. Kinabukasan naman kami doon nakaduong talaga sa La Union. Pero yung hirap, lahat na hirap na naranasan din namin. Sa laki ng yung signal ng 3 pala yun.
Hindi natatapos sa climate change ang peligrong nararanasan ng Purok 3 Bayakbak. Meron pang ibang nagbabadyang panganib sa buhay nila. On the West Philippine Sea is the Manila Trench. This is a potential earthquake generator that could produce a large-scale tsunami. But of course, those immediately fronting yung mga tsunami sources natin, yun yung mas vulnerable. Like yung Manila Trench, those facing the West Philippine Sea. Sakaling magkaroon ng malakas na lindol galing sa Manila Trench at makabuo ito ng tsunami, aling bayan nga ba ang unang tatamaan nito? Bolinao was selected as a detection site. Yung area ng Lingayen, sila yung supposed to be nabibigyan ng information kung may paparating na tsunami. No, with Bolinao, sila yung unang tatamaan kasi isa dun sa mga unang tatamaan. Kahit gaano kapanganib para sa mga mangingisda at residente ng Purok 3 Bayakbak ang tumira sa baybaying dagat, ay hindi sila umaalis dito. Kaya kung wala silang sariling lupa dito sa inland, kasi titled yan, they usually build their homes doon sa untitled lands. Kaya nandun sila they are pushed seaward. Yun ang nandun sila sa edge of the shoreline. Ngunit maaari pang mawala ang kanilang pangamba kung lalayo sila sa baybaying dagat. At tsunami, wala silang tatakbuhan kasi malapad yung plane doon di ba? Pero ang safe distance, ang medyo safe, mga 30 meters. Ngunit ang layo ng kinatatayuan ngayon ng Purok 3 Bayakbak ay mas mababa sa 10 metro lamang mula sa dagat. Ang mga bahay na ito ay hindi hihigit sa sukat na 5 metro ang taas mula sa dagat, katulad na lamang ng sa Leyte na kamakailan ay hinagupit ng bagyong Yolanda. Kaya ganun din kung storm surge sa Leyte, yung mga areas na below 5 meters sa elevation, yun ang mga affected areas. Ganon din ang mangyayari sa Bolinao kasi they are below 5 meters above sea level. Sa Barangay Herminal ay matatagpuan din ang El Pescador Resort na katabi mismo ng Purok 3 Bayakbak. Ang kinatatayuan ng resort na ito ay tinambakan ng lupa o tinatawag na heavily reclaimed area. Yung ganong klase kasi ng activity, nakaka-apekto din siya dun sa coastal dynamics. So pag mayroong ganong klase ng activity, pwede siyang maging dahilan kung ba't mas nagkakaroon ng baha or mas nagiging pronounced yung effects ng climate change. Ang reclamation ay nakaka-apekto hindi lamang sa mga mangingisda, kundi pati na rin sa yamang dagat. Yung pagde-develop ng resort ay may direct at indirect effects sa marine ecosystem. Sa construction stage pa lang, nandun na yung di ba? Masyadong tumataas yung siltation dahil sa construction, mga earth-moving activities. Tapos, of course, may mga establishments na after the construction stage, pag meron ka ng mga tourists or mga visitors ng resort, makakadagdag yung problema sa solid waste. Siyempre, dati pangingisdaan ng dyan, kagaya sa amin mangingisda, naglalambat sila. Ngayon sila, wala silang mahuli dahil may pinatinamakan na nila. Ginagawa lang kasi na tatakpan na yan dito. Wala yung dalaw yan ng tubig, wala nang lalabasan. Pag doon naman sa kabila, may tambak na rin. Kumbaga nakukulong na malakas yung alon, papasok naman yung basura kung saan-saan. Wala nang lalabasan. Nasa baybaying dagat ang Purok 3 Bayakbak kung saan nakatira ang halos lahat ng mga mangingisda sa Barangay Herminal. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa kubo na itinayo sa tubig at mismong kaharap nito ay may tambak ng lupa na naghihiwalay sa kanila sa dagat.
Wala silang palikuran kung kaya naman diretso silang dumudumi at umiihi sa tubig na nasa ilalim ng kanilang bahay. Ang kanilang mga basura ay dito na din nila direktang tinatapon. Ang tubig na sumasalo sa lahat ng duming ito ay parte pa din ng dagat na pinagkukuhanan nila ng isda. Kaya ang nangyayari ngayon, siyempre magmamigrate yung isda. Imbes na malapit na lang yung fishing ground sa shoreline, ang tendency ngayon ay lumalaot na yung mga isda sa mas malalim, wherein hindi pa masyado apektado ang fish population. Kung ganito kalala ang sitwasyon, alam ba ito ng mga mangingisda? Gaano sila kahanda? Hindi ko pa naranasan yung ganyang mag-practice ng pag-evacuation eh. Hindi pa naranasan namin yan dito. Kaya lang kami talagang lumilikas dito gawa ng pagparating ng bagyo. Meron kaming evacuation camp na so far I am asking 4 million I'm still making it yung list ng lahat ng mga equipments. Isa pa sa tinuturo nilang dahilan ng kanilang kahirapan bilang mangingisda ay ang kakulangan ng atensyon ng lokal na pamahalaan sa kanilang mga pangangailangan. Public service is a public trust, di ba? So, ibig sabihin, nandun yung trust ng mga tao. So, malaki yung role ng LGU. Wala pa. Hindi nagbibigay ang munisipyo dito ng tulong. Itong bagong alokasyon na ito, dapat natin masigurado na ang mabibigyan lang natin ng benepisyo yung mga mangingisda. Kaya kailangan nakarehistro sila. Kasi kung hindi sila nakarehistro, paano naman natin sila bibigyan ng benepisyo, di ba? Wala naman silang binigay sa amin eh. Lahat naman kami dito na mangingisda na gano'n nangyari, wala namang may bigay. Ayaw ko lang sila kung may mamatay. Maganda naman ang nito, ang fish supply namin dito sa Bulinaw. Marami. Kasi kaya nga, yung iba nga, ibinabiyahe pa nga sa Malabong, ganyan eh. Kaya ang supply dito is marami. At alam niyo po mayroon yung time na isang laot lang nila. They will stay there mga 3 days, 3 nights. Nag-income silang 3 to 5,000 isang biyahe. Lahat dito apektado dahil halos talaga mangingisda yung hanap buhay. Yung mga namimili rin ng isda, wala rin kita. Wala rin kita yung mga maglalaot. Higit pa rito ay tinatanggap lang ng mga mangingisda na ang kanilang kinabubuhay at lokasyon ay malapit sa malaking peligrong dala ng climate change at iba pang panganib. Hindi na rin namin masasabi, ma'am, na pati buhay na yun, may maililigtas yun pag biglaan ang nangyaring ganun. Sa kabila ng lahat ng ito, maaasahan pa nga ba nila ang kabuhayang ito? Anong kinabukasan pa ang naghihintay sa ating mga mangingisda? Kasama ang gobyerno, civil society, maging ang akademya at private sector ay bigyan ng kaukulang kapasidad ang fisherfolk para mas madali nilang maagapan yung banta ng mga epekto ng climate change. At kaya nga, kailangan umaksyon ng gobyerno at gumawa ng mga hakbang na matutulungan at mabibigyan ng ayuda itong mga fisherfolk communities natin. Dahil kung hindi, lalong lalala, lalong masihirap ang buhay nila dahil na nga sa banta ng mga iba't ibang mga factors na kinakaharap nila. Ito ang lahat ng mga problemang kinakaharap ng mga mangingisda na lalo pang nagbabaon sa kanila sa kahirapan. Panahon na para kumilos at aksyonan ito ng gobyerno at kinakailangan ang pakikiisa ng mga mangingisda upang maiwasan na ang anumang delubyo na maaari pang mangyari sa Purok 3 Bayakbak.
Siyempre, sabay ka lang sa agos.